Sinaboy ni Tranmin Kang ang makakapal na bundle ng pera sa loob ng bakal na safe. Hindi niya ito inayos. Hinayaan niya lang na magkalat ang mga iyon na parang mga basurang papel. Isang gawaing magpapakunot sa noo ng sino mang makakita sa 10-10 milyong halaga ng salapi. Para sa kanya, basura na nga lang ang lahat. Lahat ng tao ay may presyo. Iyon ang leksyong paulit-ulit na idinidiin sa isip niya ng mga taong pinagkatiwalaan niya. Ang kanyang tiyuhin, ang kanyang mga board members, mga taong itinuring niyang pamilya. Ngunit sa isang iglap ay nagpakita ng tunay na kulay, mga ahas na naghihintay lang ng tamang pagkakataon para tumuklaw. Ngayon, wala na siyang pinagkakatiwalaan. Maingat niyang isinara ng bahagya ang pinto ng safe, sapat lang para hindi mahalata na sadya itong iniwang bukas. Pagkatapos ay lumakad siya patungo sa mamahaling leather na sofa. Iniluwa ang kanyang necktie at ipinikit ang mga mata. Nagkunwari siyang natutulog, ngunit ang bawat himaymay ng kanyang katawan ay gising at nag-aabang. Ito na ang kanyang huling pagsubok, isang mapait na eksperimento para patunayan sa sarili na tama ang kanyang paniniwala, na ang katapatan ay isang ilusyon at ang lahat, kahit ang pinaka-inosente, ay kayang bumigay sa tukso ng pera. Ilang sandali lang, narinig niya ang mahihinang yapak, mga yabag na halos walang tunog, magaan, at puno ng pag-iingat. Ang anak ng bago niyang kasambahay, si Tuan, isang batang babae na marahil ay nasa 6 o 7 taong gulang pa lang. Pinigil ni Kang ang kanyang paghinga. Nagmamasid sa siwang ng kanyang mga pilikmata. Nakita niya ang pagtigil ng bata sa tapat ng safe. Ang kuryosidad sa mga mata nito nang mapansin ang bahagyang bukas na pinto. Dahan-dahan itong lumapit, sumilip sa loob, at natigilan. Ito na ang sandaling hinihintay niya. Ang sandali kung saan mapapatunayan niyang lahat ay pare-pareho lang. Tumingin ang bata sa paligid. Sinisigurong walang nakatingin. Napunta ang tingin nito sa direksyon niya at mas lalong pininunikang ang kanyang paghinga. Pinapanatili ang imahe ng isang taong mahimbing na natutulog. Ngunit ang sumunod na ginawa ng bata ay isang bagay na ganap na gumulat sa kanya. Hindi ito dumukot ng pera. Sa halip, maingat nitong binuksan ng mas malaki ang pinto ng safe. Gamit ang maliliit nitong mga kamay, isa-isa nitong pinulot ang mga nagkalat na bundle ng pera. Maingat niyang pinagpatong-patong ang mga ito. Ang mga lukot na papel ay hinagod niya para maituwid. Inayos niya ang lahat sa isang malinis at pantay-pantay na salansan. Napanganga si Kang. Ang puso niya, na matagal nang naging bato, ay biglang nakaramdam ng isang kakaibang pagtibok. Isang mabilis ngunit mahinang kumpas na halos nakalimutan na niya. Pagkatapos ayusin ang lahat, ngumiti ang bata na tila nasiyahan sa kanyang ginawa. Maingat nitong isinara ang pinto ng safe at tumalikod na para umalis, na parang walang nangyari. Sakto namang pumasok ang ina nito, si Ngok Beach. "Tuan, ano yung ginagawa mo dyan?" Gulat na tanong ng ginang. Nang makita ni Ngok Beach ang bukas na safe at ang anak niya sa tabi nito, bigla siyang namutla. Nanlaki ang kanyang mga mata sa takot. Agad siyang tumakbo palapit at hinila ang anak palayo, na tila ba ang safe ay isang halimaw na mananakmal. "Diyos ko! Sir, pasensya na po." Nanginginig na sabi ni Ngok Beach. Yumuyuko-yuko sa harap ni Kang na ngayon ay nagmulat na ng mga mata. "Patawarin niyo po ang anak ko. Hindi ko po alam kung ano ang ginawa niya. Pasensya na po talaga." Tumayo si Kang mula sa sofa. Ang kanyang mukha ay malamig at walang emosyon. Isang perpektong maskara para itago ang kaguluhang nangyayari sa loob niya. Tinitigan niya si Ngok Beach na halos maiyak na sa takot. Tumingin siya sa batang si Tuan na nagtatago sa likod ng kanyang ina.
Ilang segundong katahimikan ang namayani. Bawat segundo ay parang isang karayom na tumutusok sa dibdib ni Ngok Beach. Simula bukas, nagsalita si Kang sa wakas. Ang kanyang boses ay mababa at walang kabuhay-buhay. Hindi mo na kailangang magtrabaho dito. Gumuho ang mundo ni Ngok Beach. Ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan ay nagsimula nang mamuo sa kanyang mga mata. Tapos na. Ito na ang katapusan ng trabahong inaakala niyang mag-aangat sa kanila sa kahirapan. Dahan-dahang idinugtong ni Kang ang kanyang sasabihin habang nakatingin ng diretso sa mga mata ni Ngok Beach na puno ng kawalan ng pag-asa. Pumunta ka sa opisina ko. Bawat hakbang ni Ngok Beach papasok sa nagtataasang gusali ng Min Kang Corporation ay parang may bigat na 1 tonelada. Ang malamig na hangin mula sa aircon ay humahaplos sa kanyang balat. Nagpapaalala sa kanya na wala siya sa kanyang karaniwang mundo. Ito ang mundo ng mga mayayaman, ng mga makapangyarihan. Isang mundong kailanman ay hindi niya pinangarap na maging bahagi. Nanginginig pa rin ang kanyang mga tuhod habang inaalala ang mga salita ni Sir Kang kagabi. Pumunta ka sa opisina ko. Hindi yun pakiusap. Iyon ay isang utos. Buong gabi ay hindi siya nakatulog. Inisip niya ang lahat ng posibleng dahilan. Sisisantihin ba siya? Ididemanda dahil sa paglapit ng anak niya sa safe? Bawat senaryo sa kanyang isip ay mas masahol pa sa nauna. Ma'am Ngok Beach? Tawag ng isang babae sa reception. Pinapatawag na po kayo ni CEO Tran. Tumango lang siya, hindi makapagsalita. Sumunod siya sa sekretarya papasok sa isang elevator na gawa sa salamin. At habang paakyat sila, pakiramdam niya ay iniiwan niya sa ibaba ang lahat ng kanyang pag-asa. Ang opisina ni Min Kang ay mas malaki pa sa buong apartment na tinitirhan nila ni Tuan. Malinis, tahimik, nakakatakot. Nakaupo siya sa likod ng isang malaking lamesa na gawa sa madilim na kahoy. Ang kanyang mukha ay kasing lamig ng marmol na sahig. Sir, halos pabulong na sabi ni Ngok Beach, nakayuko. Alam mo ba kung bakit kita pinapunta dito? Tanong ni Kang. Ang kanyang boses ay diretso at walang emosyon. Umiling si Ngok Beach. Hindi po sir, pero kung ano man po ang nagawa ng anak ko, ako na po ang humihingi ng tawad. Hindi dahil doon. Putol ni Kang sa kanya. Tinitigan siya nito ng diretso sa mata at sa unang pagkakataon, nakita ni Beach ang isang bagay maliban sa lamig. Isang bakas ng pagtatasa. Ang anak mo ay tapat. Ipinakita niya sa akin ang isang bagay na matagal ko nang hindi nakikita. Naguluhan si Beach. Kailangan ko ng mga matang tapat sa kumpanyang ito. Pagpapatuloy ni Kang. Kailangan ko ng isang taong hindi kayang bilhin. Simula ngayon, hindi ka na maglilinis ng bahay ko. Magtatrabaho ka dito bilang isang office supervisor's assistant. Natigilan si Ngok Beach and parang nabingi siya. Tama ba ang narinig niya? Mula sa pagiging kasambahay sa isang posisyon sa opisina? Pero sir, hindi po ako nakatapos ng pag-aaral. Hanggang high school lang po ako. Nauutal niyang sabi. Hindi ako naghahanap ng diploma. Sagot ni Kang. Naghahanap ako ng integridad. At sa panahong ito, mas mahirap iyong hanapin. Iyon lang. Makakaalis ka na. Ituturo sa iyo ng sekretarya ko ang iyong gagawin. Parang lumulutang si Ngok Beach habang lumalabas ng opisina. Isang milagro. Isang hindi kapani-paniwalang biyaya. Ang sahod ay triple. Sa kinikita niya, sapat para mabigyan si Tuan ng magandang kinabukasan. Sa wakas, ngumiti ang swerte sa kanila. Ngunit ang ngiting iyon ay mabilis na naglaho. Nang ihatid siya sa kanyang magiging pwesto sa isang malawak na opisina, naramdaman niya agad ang mga tingin. Mga matang mapanuri, mapanghusga. Narinig niya ang mahihinang bulungan. Sino yan? Bago? Saan galing? Parang katulong lang O isang lalaking nakasuot ng mamahaling suit ang lumapit sa kanya.
Matangkad ito, mayabang ang tindig, at may mapang-insultong nangiti sa kanyang mga labi. So ikaw pala si Ngok Beach, sabi ng lalaki. Ito si Sir Pham Quang Huy, ang Chief Financial Officer, ay ayon sa nameplate sa lamesa nito. Welcome to the team! Narinig ko galing ka raw sa Special Projects Department ni CEO Tran. Anong klaseng special projects naman yan? Ramdam ni Beach ang panunuya sa bawat salita. Namula ang kanyang mukha. Gusto niyang magtago, maging invisible. Sa bahay niya po ako, nagtatrabaho dati. Mahina niyang sagot. Tumawa ng malakas si Huy. Gets ko na. Housekeeping. Well, good luck. Iba ang paglilinis ng sahig sa pagpapatakbo ng numero dito. Tumalikod ito at iniwan siyang nakatayo doon. Hiyang-hiya at nanginginig. Ang pag-asang naramdaman niya kanina ay biglang napalitan ng takot. Ito pala ang bagong mundo niya. Isang impyerno kung saan araw-araw siyang huhusgahan. Para simulan ang kanyang trabaho, inutusan siya ng supervisor na ayusin ang isang luma at maalikabok na storage room. Isang trabahong malinaw na walang gustong gumawa. Habang nag-aayos ng mga bunto ng mga lumang dokumento, hindi niya maiwasang isipin na baka tama si Huy. Baka dito lang talaga siya nababagay sa mga gawaing walang pumapansin. Sa ilalim ng isang kahon ng mga lumang resibo, may isang folder na nakasingit. Dahil sa kanyang pagiging metikuloso, kinuha niya ito para ilagay sa tamang lalagyan. Ngunit isang papel ang nahulog mula dito. Isang invoice. Pinulot niya ito at nanlaki ang kanyang mga mata. Isang bayarin para sa consultancy services na nagkakahalaga ng milyon-milyon. Walang ibang detalye. Isang pangalan lang ng kumpanyang hindi niya kailanman narinig. At sa ibaba ang pirma ng nag-apruba. Pham Quang Huy. Biglang nanlamig ang kanyang mga kamay habang hawak ang papel. May mali. Ramdam niya sa kaibuturan ng kanyang puso, mayroong mali. Itinago niya ang invoice sa kanyang bulsa. Ang kanyang puso ay kumakabog ng malakas. Dapat ba niyang sabihin ito? O dapat ba siyang manahimik na lang para iwasan ang gulo? Hindi pinatahimik si Ngok Beach ng kanyang konsensya. Pag-uwi niya sa kanilang maliit na apartment, ang lukot na invoice sa kanyang bulsa ay parang isang baga na pumapaso sa kanyang balat. Habang pinagmamasdan niya ang kanyang natutulog na anak, si Tuani, na may payapang nangiti sa mga labi, isang mabigat na damdamin ang dumagan sa kanyang dibdib. Ang trabahong ito, ang kanilang pag-asa. Ang pagkakataong ito, ang inaasam niyang magbibigay ng magandang kinabukasan para kay Tuan. Ngunit paano niya yon magagawa sa isang lugar na binalot ng kasinungalingan? Anong klaseng kinabukasan ang maibibigay niya kung hahayaan niyang mamayani ang pandaraya? Hindi niya kayang manahimik. Ang katapatan ng dahilan kung bakit siya kinuha ni Sir Kang. Hindi niya pwedeng talikuran yon ngayon. Kinabukasan, bumalik siya sa opisina na may bagong determinasyon. Nagdahilan siyang tatapusin ang pag-aayos sa storage room para manatili pagkatapos ng oras ng trabaho. Nang mag-isa na lang siya sa sahig na yon, kung saan ang tanging maririnig ay ang ugong ng aircon, nagsimula siyang maghanap. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang binubuklat ang mga lumang folder. Bawat anino sa pasilyo ay nagpapatindig ng kanyang balahibo. Bawat tunog mula sa ibang palapag ay nagpapatigil sa kanyang paghinga. At doon, sa isa pang kahon na may markang Archived Finance Debt, nakita niya ang mga ito. Hindi lang isa, kundi 5 pang mga invoice. Magkakaibang pangalan ng kumpanya, ngunit pare-parehong format. Walang detalye, puro consultancy services. At lahat, pirmado ni Pham Quang Huy. Kinapa niya ang kanyang luma at simpleng cellphone sa bulsa. Ginamit niya ang nanginginig niyang mga kamay para kunan ng litrato ang bawat dokumento. Bawat pag-click ng camera ay parang isang putok ng baril sa katahimikan ng gabi.
Nang nasa kalagitnaan na siya ng pagkuha ng litrato, sa huling invoice, bigla siyang nakarinig ng tunog mula sa elevator. Ting! Sinundan yon ng tunog ng mga yabag. Papalapit! Nanigas si Ngok Beach sa kinatatayuan niya. Ang puso niya'y kumakabog na parang tambol. Gustong kumawala sa kanyang dibdib. Si Huy. Walang duda, boses ng sapatos ni Sir Huy iyon. Wala siyang oras mag-isip. Mabilis siyang nagtago sa likod ng isang mataas na metal na cabinet. Isiniksik ang sarili sa madilim na sulok. Pinigil niya ang kanyang paghinga. Nagdasal na sana'y hindi siya mapansin. Bumukas ang pinto ng storage room. Nakita niya ang anino ni Huy sa sahig. Tumigil ito. Tila may hinahanap. May tao ba dyan? Tanong ni Huy sa ere. Ang boses niya'y tumatagos sa katahimikan. Hindi kumilos si Ngok Beach. Pakiramdam niya ay sasabog ang kanyang puso, anumang oras. Isang maliit na ingay lang, isang maling galaw, at tapos na ang lahat. Pagkatapos ng ilang segundo na parang isang kawalang hanggan, narinig niyang bumuntong hininga si Huy. Mga pusa lang siguro, bulong nito sa sarili. Narinig niya ang mga yabag nito papalayo. At pagkatapos, ang pagsara ng pinto ng opisina nito. Naghintay pa si Beach ng 10 minuto bago siya nangahas na gumalaw. Nanginginig ang buo niyang katawan, pero sa kabila ng takot, mas lalong tumibay ang kanyang loob. Malinaw na may itinatago si Huy at kailangan itong malaman ng nag-iisang taong maaaring may gawin tungkol dito. Umuwi siya, ngunit hindi sa kanyang apartment. Sumakay siya ng taxi at ibinigay ang address ng penthouse ni Min Kang. Gabi na. Isang malaking kapangahasan ang kanyang ginagawa. Pwede siyang ipagtabuyan. Pwede siyang mapagalitan. Ngunit wala na siyang pakialam. Nakatayo sa harap ng malaking pinto ng penthouse, huminga siya ng malalim. Itinaas niya ang kanyang kamay at pinindot ang doorbell. Ang daliri niya'y nanginginig pa rin. Isang click ang narinig niya. At dahan-dahang bumukas ang pinto. Ngunit hindi si Tran Min Kang ang bumungad sa kanya. Isang mas matandang lalaki, marahil nasa 50 anyos, na may mabait na itsura at nakasuot ng plantsadong damit. Tumingin ito sa kanya at isang ngiting mahirap basahin ang gumuhit sa mga labi nito. Magandang gabi. Bati ng lalaki. Ang boses ay kalmado ngunit may bigat. Ikaw siguro si Ngok Beach. Ako si Tran Duktong, tiyuhin ni Kang. Hinihintay ka na namin. Nakatayo si Tran Min Kang sa tabi ng malaking bintanang salamin ng kanyang penthouse, hawak ang isang baso ng mamahaling alak. Mula sa itaas, ang mga ilaw ng syudad ay parang isang dagat ng mga bituin. Ngunit para sa kanya, ang mga ito'y paalala lang ng lamig at layo. Ang bawat ilaw ay isang tao, isang pangarap, isang potensyal na traidor. Pumasok sa sala ang kanyang tiyuhin, si Tran Duktong, na sinundan ni Ngok Beach. Ang itsura ng babae ay pinaghalong takot at determinasyon, isang kombinasyong nakakuha ng atensyon ni Kang. Kang, anak, malumanay na sabi ni Tong. Narito na si Miss Beach. Mukhang may mahalaga siyang sasabihin. Hindi lumingon si Kang. Iwan mo kami, tiyo, sabi niya. Ang boses ay kasing lamig ng salamin sa kanyang harapan. Naramdaman niya ang pag-aalangan sa kanyang tiyuhin bago ito tumango at tahimik na umalis. Ngayon, silang dalawa na lang ni Ngok Beach sa malawak na sala. Ang katahimikan ay mabigat, halos nakakabingi. Ano ang kailangan mo? Tanong ni Kang. Hindi pa rin humaharap. Sir, nagsimula si Beach. Ang boses ay bahagyang nanginginig. May nakita po ako sa opisina. Mga dokumento. Mga bayarin na sa tingin ko po ay hindi tama. Inilabas ni Beach ang kanyang cellphone at ipinakita ang mga litratong kinuha niya. Isa-isang tiningnan ni Kang ang mga imahe sa screen. Mga malabong kopya ng mga invoice, mga pirma, mga pangalan ng kumpanyang hindi pamilyar. At sa bawat isa,
Nakita niya ang pirma ni Pham Quang Huy. Normal lang iyon. Ngunit sa ilang mga supporting documents, nakita niya ang isang pamilyar na sulat kamay na nag-iwan ng maliliit na nota sa gilid. Isang pirma ng pangalawang pag-aproba. Ang pirma ng kanyang tiyuthong. Biglang bumalik ang lahat. Ang sakit. Ang galit. Ang alaala ng araw na natuklasan niyang ang mga taong pinagkakatiwalaan niya. Kasama ang mismong tiyuhin na tumayong pangalawang ama sa kanya ay may mga lihim na transaksyon sa likod niya. Hindi niya sila nahuli sa akto noon, ngunit sapat ang kanyang nakita para mawasak ang kanyang tiwala. Tumingin siya kay Ngoc Beach. Ang babaeng ito, na pinuri niya dahil sa katapatan, ay nagdadala ngayon ng ebidensya na hindi lang laban sa isang buwayang CFO, kundi pati na rin sa sarili niyang kadugo. Isang masamang biro ng tadhana. O marahil, isang bitag. Saan mo ito nakuha? Tanong niya. Ang boses ay mas lalong nanlamig. Sa storage room po, sir, habang nag-aayos ako. Sagot ni Beach, hindi napapansin ang pagbabago sa tono ng lalaki. At naisip mong dalhin ito sa akin? Sa akin mismo? Oo po, sir. Kasi po sabi niyo. Alam ko ang sinabi ko. Putol ni Kang. Ibinigay niya pabalik ang cellphone. Salamat sa impormasyon. Ako na ang bahala dito. Naramdaman ni Ngoc Beach ang pagtataboy sa mga salita ni Kang. Ang pag-asang dala niya ay biglang napalitan ng pagkalito at pagkadismaya. Pero sir, malaking pera po ang nawawala. Sinabi ko nang ako na ang bahala. Mariing sabi ni Kang. Ngayon ay nakatingin na sa kanya. Ang mga mata niya ay parang 2 piraso ng yelo. Huwag kang makikialam sa mga bagay na hindi mo naiintindihan. Bumalik ka na sa trabaho mo. Iyon lang. Nang makaalis si Ngoc Beach, parang isang estatwang naiwan sa gitna ng sala, muling pumasok si Thong. Mukhang problemado ka, anak, sabi nito. May pag-aalala sa boses. Ang babaeng iyon, sabi ni Kang. Naghahanap siya ng gulo. Ngumiti ng bahagya si Thong. O baka naman, may nag-utos sa kanya na gumawa ng gulo. Isipin mo, Kang, isang simpleng kasambahay na bigla na lang nakakita ng mga ebidensya laban sa mga matataas na opisyal? Hindi ba't kahina-hinala? Baka naman espiya siya ng mga kalaban natin. Ipinadala para sirain ang tiwala natin sa isa't isa mula sa loob. Ang mga salita ni Thong ay parang lason na dahan-dahang kumakalat sa isip ni Kang. Tama. Masyadong nagkataon ang lahat. Paano kung tama ang kanyang tiyo? Paano kung ang pagtitiwalang ibinigay niya kay Beach ay isa lang palang kahinaan na ginagamit ngayon laban sa kanya? Kinabukasan sa opisina, naramdaman agad ni Beach ang pagbabago. Pinatawag siya sa IT department at sinabihang nakalock ang kanyang computer access for security maintenance. Nagsimulang kumalat ang mga bulong-bulungan, mas malala kaysa dati. Narinig mo ba? Sinusubukan daw niyang mangikil. Kaya pala biglang na-promote. May hawak siguro laban kay sir. Ang mga tingin ay mas matalim. Ang mga ngiti ay mapanlait. Para siyang isang kriminal na hinihintay na lang hatulan. Nang araw ding iyon, isang brown na envelope na walang pangalan ng nagpadala ang dumating sa mesa ni Kang. Sa loob, naroon ang kumpletong ulat tungkol sa nakaraan ni Ngoc Beach. Ang mga utang na iniwan ng kanyang sugarol na asawa. Ang mga kaso ng panloloko na idinawit siya kahit biktima lang siya. At sa ilalim ng mga dokumento, isang maliit na papel na may nakasulat na mensahe. Mag-ingat sa mga taong may kasaysayan ng panlilinlang. Tinitigan ni Kang ang mga papel. Ang mga pader ng pagdududa na itinayo niya sa paligid ng kanyang puso ay mas lalo pang tumaas at kumapal. Gusto niyang maniwala sa katapatan na nakita niya sa mga mata ng isang bata. Ngunit ang karanasan ay sumisigaw sa kanya. Ang pagtitiwala ay para sa mga hangal at minsan na siyang naging hangal.
Hindi na niya iyon papayagan pang maulit. Ang bawat araw para kay Ngok Beach sa opisina ay naging isang walang katapusang parusa. Ang mga bulong-bulungan ay naging lantad na panunuya. Ang mga mapanghusgang tingin ay naging direktang pag-iwas para siyang may nakakahawang sakit na iniiwasan ng lahat. Si Pham Quang Huy ang pinakamasaya sa lahat. Araw-araw, may paraan siyang iparamdam kay Beach na hindi ito kabilang doon. "Oh, Beach," tatawagin siya nito nang malakas mula sa kanyang cubicle. "Pwede mo bang ipagtimpla ako ng kape? Yung matapang, ha? Sanay ka naman sa gawaing bahay, di ba?" Sasagot ang tawanan mula sa ibang mga empleyado. Yuyuko lang si Beach. Kakagatin ang kanyang labi para pigilan ang mga luha at tahimik na susunod. Ang kanyang dignidad ay unti-unting dinudurog, pira-piraso, sa harap ng lahat. Isang hapon, habang nag-aayos siya ng mga gamit sa pantry, sinadya siyang banggain ng isa sa mga alipores ni Huy. Natapon ang dalang kape nito sa sahig. "Ano ba yan? Tumingin ka nga sa dinadaanan mo." Sigaw ng babae, kahit halatang ito ang may kasalanan. "Papasensya na po," sabi ni Beach habang dali-daling kumukuha ng basahan. "Pasensya? Alam mo ba kung magkano itong sapatos ko? Baka katumbas na ng 1 taon mong sahod bilang..." "Alam mo na." Nang marinig iyon ni Huy mula sa di kalayuan, lumapit ito na may ngiting aso. "Hayaan mo na. Baka kailangan niya ng extra." Narinig ko, baon daw sa utang sa sugal. Ang salitang sugal ay tumama kay Beach na parang isang sampal. Ang masakit na alaala ng kanyang dating asawa, ang kahihiyang idinulot nito sa kanya, ay muling binuhay at isinaboy sa kanyang mukha. Hindi na niya kaya. Tumakbo siya papasok sa banyo, isinara ang pinto ng isang cubicle at doon humagulgol ng walang tunog. Ang bigat sa kanyang dibdib ay halos hindi na niya makayanan. Bakit nangyayari ito sa kanya? Ang gusto lang naman niya ay gawin ang tama. Ngunit ang pinakamasakit na dagok ay hindi pa dumarating. Kinabukasan, ipinatawag siya sa accounting. Isang malaking halaga ng petty cash ang nawawala. At ayon sa logbook, si Beach ang huling taong pumasok sa kwartong iyon bago ito nagsara kahapon. "Hindi po ako ang kumuha niyan." Depensa niya, nanginginig ang buong katawan. "Pero sabi ng CCTV, ikaw lang ang tao doon sa mga oras na yon." Sabi ng head accountant, ang mga matay puno ng pagdududa. Ang hindi nila alam at ang hindi alam ni Beach ay sadyang iniharang ni Huy ang isang malaking indoor plant sa isa pang anggulo ng kamera na siyang magpapakita sana sa tunay na kumuha ng pera. Isang tauhan niya. Ang natira lang sa footage ay si Beach na mukhang kahina-hinala habang nag-aayos ng mga folder malapit sa cash box. Dinala siya sa harap ni Min Kang. Inilatag ni Kang sa lamesa ang mga papeles, ang ulat ng nawawalang pera at sa tabi nito, ang mga dokumento tungkol sa kanyang nakaraan. Ang mga utang, ang pangalan ng kanyang dating asawa. "Ipaliwanag mo ito, Beach," sabi ni Kang. Ang boses niya ay hindi galit. Mas masahol pa roon. Puno ito ng pagkadismaya. Isang tunog na mas tumusok sa puso ni Beach kaysa sa anumang sigaw. "Sir, maniwala po kayo sa akin. Hindi ko po magagawa yan." Pagmamakaawa niya, ang mga luhay malayang dumadaloy sa kanyang mga pisngi. "Sila po, si Sir Huy. Ginigipit po nila ako." Tinitigan siya ni Kang. Walang salitang lumabas sa bibig nito, ngunit sapat na ang kanyang mga mata para sabihin ang lahat. Ang tiwalang minsan niyang nakita roon ay ganap nang nawala. Pinalabas siya ng opisina. Walang hatol, walang parusa. Ngunit ang katahimikan ay mas mabigat pa sa anumang sentensya. Nang gabing iyon, umuwi si Ngok Beach na parang isang basahan. Niyakap niya ang kanyang anak na si Tu Ano at sa yakap na yon, ibinuhos ang lahat ng kanyang sakit at pagod. Tapos na,
Suko na siya. Hindi na niya kaya pang lumaban. Ang kalaban niya ay masyadong malaki, masyadong makapangyarihan, at ang taong inaasahan niyang kakampi sa kanya ay tinalikuran na siya. Ang mahalaga na lang ngayon ay ang kapakanan ng kanyang anak. Naupo siya sa kanilang maliit na lamesa, kumuha ng papel at ballpen, at nagsimulang magsulat. Mahal na Sir Tran Min Kang, ako po ay sumusulat para magbigay ng aking resignation. Habang nagsusulat, nanginginig ang kanyang kamay at isang butil ng luha ang pumatak sa papel. Sa sobrang pag-aalala, hindi niya sinasadyang natabig ang isang tumpok ng mga lumang dokumento na inuwi niya mula sa storage room noon para tapusin. Nagkalat ang mga papel sa sahig. Naiinis na pinulot niya ang mga ito, ngunit isang papel na nakasingit sa isang lumang folder ang nakakuha ng kanyang pansin. Iba ang kulay nito. Iba ang itsura. Hindi ito isang invoice. Binuklat niya ito. Ito ay isang draft. Isang plano. May mga pangalan ng mga foreign bank accounts. May mga petsa ng fund transfers. At sa dulo, may isang pangalan ng isang investment company. Isang kumpanyang kilalang-kilala bilang pinakamalaking katunggali ng Min Kang Corporation. Bigla siyang natigilan. Ang pag-iyak niya ay huminto. Ang pagod at pagsuko ay biglang napalitan ng isang nakakagimbal na realisasyon. Hindi lang ito simpleng pagnanakaw. Ito ay isang ganap na pagtataksil. Hindi mapakali si Tran Min Kang. Mula nang umalis si Ngok Bich sa kanyang opisina, may isang tinig sa kanyang isipan na hindi matahimik. Isang tinig na nagsasabing may mali. Nakita niya ang desperasyon sa mga mata ng babae, ang uri ng sakit na hindi kayang pikein ng sinuman. Kinuha niya ang kanyang telepono. Gusto kong imbestigahan mo ang nawawalang petty cash. Utos niya sa kanyang pinagkakatiwalaang head of security, isang taong tapat pa sa kanyang ama. Huwag kang dumaan sa standard protocol. Tumingin ka sa hindi tinitingnan ng iba. Gusto ko ng buong CCTV footage mula sa lahat ng anggulo, kahit sa mga nasa labas ng accounting, ngayon din. Habang naghihintay, paulit-ulit niyang tinitingnan ang mga dokumento sa kanyang mesa. Ang ulat ng pagnanakaw, ang madilim na nakaraan ni Ngok Bich, ang babala mula sa hindi kilalang nagpadala. Ang lahat ay perpektong nagtutugma para idiin ang babae. Masyadong perpekto. Makalipas ang isang oras, tumunog ang kanyang telepono. "Sir," sabi ng security head sa kabilang linya, "may nakita po kami. May isang camera mula sa hallway na nakatutok sa pinto ng accounting. Nakita po namin ang isa sa mga staff ni Sir Huy na may dalang malaking indoor plant papunta sa area na yon. Ilang minuto bago pumasok si Miss Beach. Pagkaalis niya, binalik din ng staff ang halaman sa dati nitong pwesto." Napahigpit ang hawak ni Kang sa telepono. Anong ibig sabihin niyan? Ginamit po ang halaman para harangan ang view ng pangalawang camera sa loob, sir. Ang camera na siyang makakapagpakita sana kung sino talaga ang nagbukas ng cash box. Sinadya po ito. In-frame nila si Miss Beach. Isang malamig na galit ang gumapang sa buong katawan ni Kang. In-frame. Ginawa nilang pain ng babae. Ginamit nila ang kahinaan nito para pagtakpan ang sarili nilang krimen. At siya, naniwala siya. O mas tamang sabihin, pinili niyang maniwala sa kasinungalingan dahil mas madali iyon kaysa muling magtiwala. Sakto namang bumukas ang pinto ng kanyang opisina. Pumasok ang kanyang sekretarya. "Sir, si Miss Bibich po, nandito. Gusto raw po kayong makausap. Urgent daw po." "Papasukin mo siya," mabilis na sabi ni Kang. Pumasok si Ngok Bich. Iba ang itsura niya ngayon. Wala na ang takot at pagmamakaawa. Napalitan iyon ng isang kakaibang intensidad, isang nag-aapoy na determinasyon sa kanyang mga mata. Hindi siya pumunta para mag-resign.
Walang salitang inilapag niya sa mesa ni Kang ang papel na natagpuan niya. Ang draft ng plano. Sir, hindi lang po ito simpleng pagnanakaw ng pera sa kumpanya. Sabi niya, ang boses ay matatag. Ang pera po, ginagamit nila para sa ibang bagay. Kinuha ni Kang ang papel, binasa niya ang mga pangalan ng bangko, ang mga numero, ang mga petsa. Bilang isang bihasang negosyante, agad niyang naintindihan ang ibig sabihin ng mga yon. Ito ay isang sistematikong pagdraining ng pondo. At nang mabasa niya ang pangalan ng investment company sa dulo, ang huling piraso ng puzzle ay nalaglag sa lugar. Ang kumpanyang iyon. Iyon ang kumpanyang agresibong bumibili ng mga shares ng Minkang Corporation sa market nitong mga nakaraang buwan. Akala niya ay isang normal na corporate move iyon mula sa kanilang kakompetensya. Ngayon, naintindihan na niya ang lahat. Diyos ko, bulong ni Kang sa sarili. Ginagamit nila ang sarili nating pera para bilhin ang sarili nating kumpanya. Si Huy, ang kanyang tiyo, si Thong, hindi lang sila nagnanakaw. Sila ay nagtataksil. Plano nilang agawin ang kumpanya mula sa kanya. Ibagsak ang lahat ng pinaghirapan ng kanyang ama at ipasa ito sa kanilang pinakamalaking kalaban. Ito ay isang kudeta na binuo sa loob mismo ng kanyang pamamahay. Tumingin siya kay Ngok Beach, ang babaeng ito na hinusgahan niya at halos itulak na sa bangin. Ang siyang nagdala sa kanya ng katotohanang magliligtas sa lahat. Sa unang pagkakataon, nakita niya ito hindi bilang isang kasambahay o isang mababang empleyado. Nakita niya ang isang babaeng may pambihirang tapang at hindi matitinag na integridad. Tumayo si Kang. Lumapit siya kay Beach. Ang distansya sa pagitan nila ay lumiit at ang hangin ay napuno ng isang emosyong hindi pa nila naramdaman dati. Beach, sabi niya, ang kanyang boses ay malalim at puno ng pagsisisi. Patawarin mo ako. Patawarin mo ako sa pagdududa ko sa'yo. Umiling lang si Beach. Ang mga matay nagsisimula ng mamasa. Hindi na ito tungkol sa akin, sir, sabi niya. Huwag mo na akong tawaging sir, sabi ni Kang. Ang kanyang mga mata ay hindi bumibitaw. Sa pagkakatitig dito, tumingin siya sa mga dokumento, pagkatapos ay muling tumingin kay Beach. Mula ngayon, hindi na ito laban mo lang. Laban na nating dalawa ito. Biglang tumunog ang telepono sa mesa ni Kang. Sinagot ito ng kanyang sekretarya. Pagkatapos ng ilang sandali, ibinaba nito ang telepono. Ang mukha'y namumutla. Sir Kang, sabi ng sekretarya, nanginginig ang boses. Tumawag po ang opisina ni Vice Chairman Tran Duc Tong. Nagpatawag po sila ng isang emergency shareholders meeting sa susunod na linggo. Nagkatinginan si Kang at Beach. Nagsimula na ang huling bilang. Ang penthouse ni Min Kang ay naging kanilang sikretong war room. Sa gabi, kapag ang buong syudad ay natutulog, ang 2 taong mula sa magkaibang mundo ay magkasamang nagpupuyat. Ang malawak na lamesang kainan ni Kang ay napuno ng mga dokumento, mga financial report, at mga flowchart na ginuhit sa papel. Kailangan natin ng matibay na ebidensya, sabi ni Kang. Ang kanyang mga mata ay nakatutok sa isang komplikadong diagram ng mga transaksyon. Isang bagay na hindi nila kayang itanggi sa harap ng buong board. Pero paano, Kang? Tanong ni Ngok Beach. Sa unang pagkakataon ay tinawag niya ito sa pangalan ng walang sir. Nakalak ang access ko. Bawat galaw ko binabantayan nila. Kaya nga kailangan mong magpanggap. Sagot ni Kang. Tumingin siya dito. Kailangan nilang isipin na sumuko ka na natakot ka at wala ka nang gagawin. Kailangan nilang maging kampante. Isang mapanganib na plano, ngunit iyon lang ang tanging paraan. Kinabukasan, pumasok si Ngok Beach sa opisina na may namumugtong mga mata at balikat na tila pinapasan ang buong mundo. Lumapit siya kay Pham Quang Huy.
Sir Huy, sabi niya, ang boses ay basag at puno ng pagsusumamo. Patawarin niyo na po ako. Hindi ko na po kaya. Gagawin ko po ang lahat. Huwag niyo lang po akong tanggalin sa trabaho. Kailangan ko po ito para sa anak ko. Isang mapanlait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Huy. Ayan, dapat lang. Matuto kang lumugar. Nasarapan siya sa tagumpay. Para sa kanya, tapos na ang laban. Ang munting langgam ay natapakan na. Dahil dito, lumuwag ang pagbabantay nila kay Beach. Ibinalik ang access niya sa ilang mga file, mga hindi importanteng gawain. Ang hindi nila alam, sa loob ng ballpen na ibinigay ni Kang kay Beach ay may nakatagong high-tech na USB drive. Gabi-gabi, kapag nag-overtime siya para magpakitang gilas, maingat niyang kinokopya ang mga data mula sa server, lalo na mula sa computer mismo ni Huy. Bawat minuto ay puno ng tensyon. Bawat tunog sa labas ng kwarto ay nagpapakaba sa kanyang dibdib. Pagkatapos, didiretso siya sa penthouse ni Kang. Sa isa sa mga gabing iyon, habang sabay nilang sinusuri ang mga nakuhang data, nagkadikit ang kanilang mga kamay sa ibabaw ng lamesa. Isang kuryente ang tila dumaloy sa pagitan nila. Pareho silang natigilan at sa isang saglit, ang ingay ng mga numero at dokumento ay nawala. Ang tanging naroon ay ang tibok ng kanilang mga puso. Pagod ka na. Basag ni Kang sa katahimikan, iniwasang tingin. Magtimpla muna ako ng kape. Pumunta siya sa kusina at sumunod si Beach. Habang pinagmamasdan niya si Kang na nagtitimpla ng kape, ang bilyonaryong CEO na bihirang makitang gumawa ng gawaing bahay, isang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Salamat, mahina niyang sabi. Ako dapat ang magpasalamat, Beach, sabi ni Kang. Inabot sa kanya ang tasa. Ang kanyang mga daliri ay bahagyang dumampi sa kamay nito. Hindi ko alam kung anong gagawin ko kung wala ka. Ang mga salitang yon, puno ng sinseridad, ay mas nagpainit pa sa puso ni Beach kaysa sa mainit na kape. Sa gitna ng panganib at takot, isang kakaibang damdamin ang nagsimulang mamukadkad sa pagitan nila. Isang koneksyon na binuo ng tiwala. Kinabukasan ng huling araw, bago ang shareholders meeting, may isang critical file na kailangan nilang makuha. Ang final list ng mga proxy votes na nakuha ni Huy at Thong. Iyon ang magpapatunay ng kanilang tangkang takeover. Nang magkaroon ng pagkakataon, habang nasa meeting si Huy, dali-daling isinaksak ni Beach ang USB sa computer nito. Nagsimulang mag-copy ang file. 30%, 30%. Ang kanyang puso ay kumakarera kasabay ng progress bar. 90%, 95% and bigla narinig niya ang boses ni Huy sa pasilyo. Pabalik na ito. Mas maaga kaysa sa inaasahan. 98%, 99%. Bumukas ang pinto. Sa isang iglap ng panik, hinila ni Beach ang USB. Ngunit sa kanyang paghila, isang maliit na mensahe ang lumitaw sa screen bago niya ito naisara. Copying failed. Anong ginagawa mo sa computer ko? Ang boses ni Pham Quang Huy ay malamig at matalim na parang patalim. Nakatayo siya sa may pinto. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik habang nakatingin kay Ngoc Beach. Pagkatapos ay sa screen ng computer at pabalik ulit sa nanginginig na babae. Wala po, sir! Nauutal na sagot ni Beach. Mabilis na itinago sa kanyang likod ang kamay na may hawak ng USB. May pinapaprint lang po si Ma'am Susan. Hindi naniwala si Huy. Lumakad siya palapit. Ang bawat hakbang ay mabigat. Akala ko ba natuto ka na? Akala ko ba aso ka na lang na sunod-sunuran? Hinablot niya ang braso ni Beach. Ipakita mo ang nasa kamay mo. Pumiglas si Beach. Ngunit mas malakas si Huy. Pilit nitong binuksan ang kanyang palad at nakita ang ballpen USB. Kinuha niya ito at tiningnan. Isang ngisi ang gumuhit sa kanyang mga labi. Isang ngisi ng isang demonyong nahuli ang kanyang biktima.
So naglalaro pa rin pala tayo. Sabi ni Huy, ang boses ay puno ng pagbabanta. Ikaw at ang magaling mong amo. Akala nyo, matatalo nyo kami? Binitawan niya si Beach na parang isang basahan at agad na tinawagan si Tranduktong. Nasa kanyang opisina si Min Kang. Hinihintay ang tawag o mensahe mula kay Beach. Ngunit imbes na kumpirmasyon, isang tawag mula sa kanyang IT expert ang kanyang natanggap. Sir, may problema. Sabi ng lalaki sa kabilang linya. Ang boses ay puno ng pag-aalala. Ang secure server kung saan natin nilagay ang lahat ng backup files, na-breach ito. Isang professional hacker, sir. Binura ang lahat. Lahat ng ebidensyang nakolekta natin. Wala na. Parang isang suntok sa sikmura ang balita. Bago pa man makasagot si Kang, isa pang tawag ang pumasok. Si Beach. Kang! Sigaw ng babae sa kabilang linya, ang boses ay basag sa pag-iyak at purong takot. Kang, tulungan mo ako. Beach, anong nangyari? Nasaan ka? Nahuli nila ako. Humahagulgol na, sabi ni Beach. Pero hindi yun ang problema. Kang, ang anak ko. Si Tuan. Biglang may nag-message sa cellphone ni Kang. Isang litrato. Ang litrato ni Tuan, masayang naglalaro sa playground ng kanyang eskwelahan. Ngunit sa likod ng isang puno, may isang lalaking nakatayo. Nakatingin sa kanya. Ang mukha ng lalaki ay malabo. Ngunit ang mensahe ay malinaw na malinaw. Ang ganda ng anak mo, Beach. Narinig ni Kang ang boses ni Huy mula sa telepono ni Beach. Masayahin. Sayang naman kung may mangyayaring masama sa kanya, di ba? Isang aksidente lang sa daan. Maraming pwedeng mangyari. Huwag. Pakiusap. Huwag ninyong sasaktan ang anak ko. Sigaw ni Beach. Ang kanyang boses ay puno ng pagmamakaawa ng isang ina. Isang malamig na galit na mas matindi pa sa naramdaman niya dati ang kumulo sa loob ni Kang. Huy, hayop ka. Subukan mong galawin ang bata. Papatayin kita. Relax ka lang, CEO. Tumatawang sabi ni Huy. Nasa iyo ang desisyon. O mas tamang sabihin, nasa katulong mo. Sa sobrang galit, hindi na nag-isip si Kang. Nagmamadali siyang pumunta sa opisina ng kanyang tiyuhin. Pabalang niyang binuksan ang pinto. Nadatnan niya si Tranduktong na kalmadong nagtitimpla ng tsa na parang walang anumang nangyayari. Bawiin mo ang utos mo, tiyo. Sabi ni Kang, ang bawat salita ay may diin. Huwag mong idamay ang bata. Ngumiti lang si Tong. Umupo ka, Kang. Masyado kang mainit. Hindi ganyan mag-isip ang isang negosyante. Ginagamit mo ang puso mo. Itinaas niya ang tasa ng tsa. Oo, aaminin ko. Ginawa namin ang lahat ng ibinibintang ninyo. At ano ngayon? Anong ebidensya mo? Wala. Anong magagawa mo? Wala. Tinitigan niya si Kang ng diretso sa mata. Pero may magagawa si Miss Beach at may magagawa ka para iligtas siya at ang kanyang anak. Parang gumuho ang mundo ni Kang. Natalo na sila. Wala silang ebidensya. Ang tanging alas nila, ang testimonya ni Beach ay hawak na ngayon sa leeg. Ang buhay ng isang inosenteng bata ang nakataya. Tumunog muli ang kanyang telepono. Si Beach ulit. Kang, sabi nito, ang boses ay walang buhay. Sumusuko na. Pipatawad. Hindi ko na kaya. Susundin ko na ang gusto nila. Para kay Tuan. Gagawin ko ang lahat. Narinig ni Kang ang paghikbi sa kabilang linya. Narinig niya ang tunog ng isang pusong nadurog at naramdaman niya ang sarili niyang puso na unti-unting namamatay. Kasalanan niya ito. Ipinasok niya ang babae sa isang giyera na hindi nito dapat labanan. Bukas na ang shareholders meeting at wala na silang kahit anong panlaban. Tumawag si Huy kay Beach pagkatapos ng ilang minuto. Makinig kang mabuti, sabi nito. Ang boses ay puno ng tagumpay. Bukas, tatayo ka sa harap ng board at sasabihin mo sa kanilang lahat
na si Tran Min Kang ang nag-utos sa iyong gumawa ng mga pekeng ebidensya para siraan kami. Ang conference room ay puno ng mga taong nakasuot ng mamahaling damit, ngunit ang hangin ay mabigat sa tensyon na kayang hiwain ng kutsilyo. Lahat ng miyembro ng board at mga pangunahing shareholder ay naroroon. Sa isang panig ng mahabang lamesa, nakaupo si Tran Duktong at si Pham Quang Huy. Ang kanilang mga mukha ay nagpapakita ng pekeng pag-aalala para sa kinabukasan ng kumpanya. Sa kabilang dulo, mag-isang nakaupo si Tran Min Kang. Ang kanyang mukha ay parang isang maskarang gawa sa bato. Kalmado, ngunit ang kanyang mga mata ay nagliliyab. Nakatayo sa isang sulok malapit sa pinto si Ngok Beach, nanginginig at namumutla. Bawat pagtibok ng kanyang puso ay isang malakas na dagundong sa kanyang tainga. Ilang minuto bago magsimula ang pulong, nag-vibrate ang kanyang telepono. Isang mensahe mula kay Kang. "Nagtitiwala ka ba sa akin?" Napatingin siya sa direksyon ni Kang. Bahagya itong tumango, isang halos hindi mapansing galaw. Huminga ng malalim si Beach. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig habang nagtatype ng sagot. "Nagtitiwala po ako sa inyo." "Salamat sa pagdalo ninyong lahat." Nagsimula si Tran Duktong. Ang kanyang boses ay malumanay, ngunit puno ng awtoridad. "Ikinakalungkot kong kailangan nating magpulong sa ilalim ng ganitong mga sirkumstansya. Ngunit ang kapakanan ng Min Kang Corporation ang dapat nating unahin." Sunod-sunod na iprinisenta ni Huy ang mga pekeng chart at datos, ipinapakita ang di umanong pagkalugi at maling pamamahala sa ilalim ng liderato ni Kang. Ang lahat ay isang perpektong palabas, idinisenyo para kumbinsihin ang board na kailangan ng pagbabago. Dahil dito, pagtatapos nitong, kami ay nananawagan para sa isang vote of no confidence laban kay CEO Tran Min Kang. Isang alingawngaw ng bulungan ang pumuno sa silid. At para patunayan ang aming mga punto, dagdag ni Thong, mayroon tayong isang testigo, isang matapang na empleyado na handang isiwalat ang katotohanan. "Miss Ngok Beach, maaari ka bang pumunta sa harap?" Lahat ng mga mata ay napunta kay Beach. Para siyang naglalakad patungo sa kanyang sariling bitayan. Bawat hakbang ay isang pakikibaka. Nakita niya ang mapagbantang tingin ni Huy, isang paalala ng kung ano ang nakataya. Tumayo siya sa harap ng lahat, sa tabi ng projector screen. Nanginginig ang kanyang mga kamay, hawak ang isang maliit na piraso ng papel kung saan nakasulat ang mga kasinungalingang ipinapasabi sa kanya. "Miss Beach?" tanong ni Thong. "Sabihin mo sa amin, totoo ba na si Tran Min Kang ang nag-utos sa iyo na gumawa ng mga pekeng dokumento para siraan kami ni Mr. Huy?" Huminga ng malalim si Ngok Beach. Tumingin siya kay Kang, pagkatapos ay sasahig. Ang imahe ng kanyang anak na si Tuan ay sumagi sa kanyang isipan. Pagkatapos, ang alaala ng pagtitiwalang ibinigay sa kanya ni Kang. Itinaas niya ang kanyang ulo. Ang kanyang mga mata, na kanina'y puno ng takot, ay biglang nagkaroon ng kislap ng tapang. "Hindi po," sabi niya. Ang kanyang boses ay mahina, ngunit malinaw, sapat para marinig ng lahat. Nagulat si Huy at Tong. "Ang totoo po." Pagpapatuloy ni Beach, ang kanyang boses ay unti-unting lumalakas. "Ay natuklasan ko ang isang malawakang pandaraya sa kumpanyang ito. Isang plano na hindi lang para magnakaw, kundi para ibagsak ang buong korporasyon." "Sinungaling! Bayad ka!" sigaw ni Huy. Tumatayo. Isinalaysay ni Beach ang lahat, mula sa pagsubok sa loob ng safe, sa mga invoice na natagpuan niya, sa pag-frame sa kanya, hanggang sa mga pananakot na natanggap niya. Wala kang ebidensya. Pagpupumilit nitong, sinusubukang kontrolin ang sitwasyon. Puro salita lang yan ng isang desperadong babae. "Tama ka, Tiyo." Isang boses ang nagsalita. Lahat ay napatingin kay Min Kang habang dahan-dahan siyang tumatayo.
Wala siyang ebidensyang papel. Sabi ni Kang, ang kanyang mga mata ay nakatutok sa kanyang tiyuhin. Pero ako, meron. May pinindot siya sa kanyang telepono at mula sa mga speaker ng conference room, isang pamilyar na boses ang narinig. Ang boses ni Tranduktong. Oh, aaminin ko, ginawa namin ang lahat ng ibinibintang ninyo. At ano ngayon? Anong ebidensya mo? Wala. Iyon ang recording ng kanilang pag-uusap sa opisina ni Tong kahapon. Ang buong pag-amin, ang pagmamalaki sa kanyang krimen. Ang mukha ni Tong ay biglang namutla na parang papel. Si Huy ay natigilan, hindi makapaniwala sa kanyang naririnig. Ang akala mo, Tio, ang paggamit ko ng puso ang kahinaan ko, sabi ni Kang. Ang kanyang boses ay malamig at puno ng kapangyarihan. Pero ang totoo, ang pagiging kampante at arogante mo ang siyang nagpabagsak sa'yo. Sa hudyat ni Kang, bumukas ang mga pinto ng conference room at pumasok ang mga security personnel, kasama ang mga pulis. Habang kinukuha ng mga pulis si Tong at Huy, tinitigan ni Kang ang kanyang tiyuhin. Ang pamana ng aking ama ay itinayo para magbigay ng oportunidad, sabi niya. Hindi para wasakin ang kasakiman. Nang matapos ang lahat at ang silid ay halos wala ng tao, naiwan si Kang at Beach. Ang tensyon ay nawala na. Napalitan ng isang nakabibinging katahimikan. Lumapit si Kang kay Beach. Ang babaeng nanginginig kanina ay nakatayo na ngayon ng tuwid. Hindi siya nagsabi ng salamat. Sa halip, tinitigan niya ito sa mata at sinabi, "Utang ko sa iyo, ang higit pa, sa kumpanyang ito." Lumipas ang ilang buwan. Ang iskandalong yumanig sa Minkang Corporation ay unti-unting humupa, napalitan ng mga balita tungkol sa malawakang reforma at bagong direksyon sa ilalim ng matatag na pamumuno ni Tran Min Kang. Ang mga ahas ay nalinis na at isang bagong kultura ng transparency ang nagsimulang mamukadkad. Isang umaga, ipinatawag ni Kang si Ngok Beach, ngunit hindi sa kanyang opisina bilang CEO. Dinala niya ito sa isang bagong gawang pakpak ng gusali. Tumigil sila sa harap ng isang pinto na may plakang salamin. Nakasulat dito, Department of Internal Ethics and Integrity, Head, Miss Ngok Beach. Nanlaki ang mga mata ni Beach. Tumingin siya kay Kang puno ng pagkalito. Ano to, Kang? Iyan ang bagong posisyon mo, sabi ni Kang. Isang maliit na nangiti ang makikita sa kanyang karaniwang seryosong mukha. Ikaw ang magiging pinuno ng departamentong ito. Ikaw ang magsisigurong hindi na mauulit ang nangyari. Ikaw ang magiging konsensya ng kumpanyang ito. Umiling si Beach. Pero Kang, hindi ko kaya yan. Isa lang akong high school graduate. Hindi ako bagay dyan. Hinawakan ni Kang ang kanyang mga kamay. Ang init ng mga palad nito ay nagpadala ng pamilyar na kuryente sa kanyang buong katawan. Beach, sabi niya, ang kanyang boses ay malumanay. Sa mundong puno ng mga taong may master's degree pero walang prinsipyo, mas pinipili ko ang isang taong may pusong tapat. Hindi ang diploma mo ang kailangan ko, ang integridad mo. Yun ang pinakamahalagang kwalifikasyon sa lahat. Ikaw ang nagturo sa akin ng tunay na kahulugan ng halaga. Ang sinseridad sa mga mata ni Kang ay nagpatunaw sa lahat ng pag-aalinlangan ni Beach. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, naramdaman niyang nakita siya hindi dahil sa kanyang pinagmulan, kundi dahil sa kung sino talaga siya. Kinagabihan, sinundo ni Kang si Beach at Tuan. Hindi sila pumunta sa isang mamahaling restaurant. Sa halip, dinala niya sila sa isang simpleng parke kung saan maraming pamilya ang naglalaro. Habang masayang tumatakbo si Tuan patungo sa mga swing, naupo sina Kang at Beach sa isang bench
sa ilalim ng isang malaking puno. Lumuhod si Kang sa harap ni Tuan na noon ay nasa swing. "Tuan, Isom," sabi niya, ngumingiti. "Gusto kitang pasalamatan." "Po, para saan po?" Nagtatakang tanong ng bata. "Dahil inayos mo ang isang bagay na mas mahalaga pa sa pera," sabi ni Kang. "Inayos mo ang isang bagay na sira sa loob ko." Hindi man lubos na naintindihan ng bata, ngumiti ito at niyakap si Kang. Isang yakap na dalisay at puno ng kainosentehan. Mula sa bench, pinanood sila ni Beach. Ang kanyang puso ay puno ng kaligayahang matagal na niyang hindi naramdaman. Nang bumalik si Kang sa tabi niya, tahimik silang nagmasid sa papalubog na araw. "Beach!" Basag ni Kang sa katahimikan. "Ang alok ko sa'yo sa opisina. Seryoso ako doon, pero may isa pa akong alok." Tumingin siya dito. Ang kanyang mga mata ay sumasalamin sa ginintuang kulay ng dapit hapon. "Hindi ko lang gustong makatrabaho ka." Pagpapatuloy niya. "Gusto kong makasama ka sa pagbuo ng isang kinabukasan. Isang kinabukasan kung saan hindi na natin kailangang tumingin sa likod dahil sa takot. Isang kinabukasan para sa akin, para sa'yo, at para kay Tuan." Hindi iyon isang grandiosong deklarasyon ng pag-ibig. Iyon ay isang tahimik na pangako, isang paanyaya sa isang bagong simula. Hindi na kailangan ng salita. Ngumiti si Ngok Beach, isang ngangiti na sa wakas ay umabot sa kanyang mga mata. Isang nangiting malaya sa sakit ng nakaraan at puno ng pag-asa para sa hinaharap. Hinawakan niya ang kamay ni Kang. Magkahawak kamay, sabay nilang pinanood si Tuan na masayang naglalaro. Isang buhay na simbolo ng katapatan na siyang nagsimula ng lahat. Sa wakas, pagkatapos ng mahabang panahon, naramdaman ni Ngok Beach na siya ay umuwi na. Hindi sa isang bahay, kundi sa isang pamilya. At dito nagtatapos ang kwento ng katapatan at pag-ibig ni Kang at Ngok Beach. Mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay at pakikinig. Ang pagsulat sa kwento ni Kang at Beach ay isang paglalakbay na puno ng iba't ibang emosyon at isang karangalan na ibahagi ito sa inyong lahat. Bawat kabanata ay isang paalala na kahit sa pinakamadilim na sulok ng ating buhay, kung saan tila nagahari ang kasakiman at pagdududa, mayroong isang maliit na liwanag ng pag-asa na laging naghihintay. Ito ay isang kwento tungkol sa integridad, isang patunay na ang dignidad at katapatan ay mga kayamanang hindi kailanman kayang bilhin o tumbasan ng anumang halaga. Isa rin itong kwento ng pag-asa na ang tiwalang minsan ng nawasak at ang pusong minsan ng nasugatan ay kayang buuin at paghilumin muli ng isang tunay at wagas na pagmamahal. Sana po ay napulutan ninyo ng inspirasyon at aral ang kanilang paglalakbay. Ano ang pinakapaborito ninyong eksena? Anong bahagi ng kwento ang pinakatumatak sa inyong puso? Ikinagagalak kong mabasa ang inyong mga saloobin. Kaya't huwag po kayong mag-atubiling i-share ang inyong mga komento. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na kwento. Maraming salamat sa inyong pakikinig at lagi ninyong tatandaan na sa huli, ang kabutihan at tunay na pag-ibig ay laging nagwawagi.